Inaasahang papunta na si US Defense Secretary Austin sa Pilipinas upang ipaalam sa ating Department of National Defense Secretary na nakahanda na ang $500 million o nasa 27 billion pesos na foreign military grant para sa mga kagamitang nais nitong bibilhin para sa pagpapalakas ng kanyang maritime defense, tulad ng mga fighter jets, missile system, transport aircraft, o kahit mga warships. Dahil bigay ito ng Amerika, ang pera na ito ay magagamit ng Pilipinas para sa pagbili ng mga kagamitang mula sa Amerika lamang. Ito ay bahagi ng Security Sector Assistance Roadmap na pinirmahan ng dalawang bansa nito lamang nakaraang taon. Di natin inaasahang ganito kabilis ang pagtugon ng Amerika sa roadmap na iyon. Ang desisyon kung mga brand new o second hand na mga kagamitan ang bibilhin ay ipinaubayan na ito ng Amerika sa Pilipinas. Kung nais ng Pilipinas na uunahin ang mga fighter jets, bagamat ang Amerika ay may nakahandang hiwalay na programa sa pagbigay ng libre ng ilang squadron ng mga second-hand na mga F-16 na bahagi pa rin ng Security Sector Assistance Roadmap na ito, maaari pa rin gamitin ng Pilipinas ang perang ito para ibili ng iba pang ilang squadron ng mga upgraded na mga second-hand na mga F-16, kung nais ng Pilipinas na dumami ang bilang ng kanyang mga fighter jets. Ang bansa sa ngayon ay lubhang nangangailangan ng maraming fighter jets dahil sa kasalukuyang mga banta, at kailangang dumating ito sa pinakamabilis na panahon. Kung sakaling gagamitin ito ng Pilipinas para sa mga brand new na mga F-16 Vipers, ay inaasahan nating hindi ito sapat para makabili ng isang squadron ng F-16 Vipers, kaya kailangang maglabas din ng pera ang Pilipinas, para mabuo ang sapat na halaga. Ganun pa man, meron pang batas na inihain ng mga mambabatas sa Amerika, na tinatawag na PERA Act, kung saan maglalaan din ng Amerika ng $500 million bawat taon sa loob ng 5 taon, o kabuohang $2.5 billion. Ang nasabing batas, ay inaasahang ma-approve bago matapos ang taon na ito, upang ma-implement naman sa susunod na taon. Maaari ring gamitin ng Pilipinas ang $500 million ngayong taon para sa pagbili ng mga High Mobility Rocket System o HIMARS, na isa rin sa priority acquisition items sa Horizon 3 lists ng AFP, o kaya sa pagbili ng second-hand warship mula sa Amerika, tulad ng kanilang mga retired littoral combat ships, kung sakaling makikita ng Pilipinas na makakabuti ito sa kanilang armed forces modernization effort. Inaasahang darating si Secretary Austin sa July 30 upang magkaroon ng 2+2 ministerial meeting sa ating Department of National Defense. Sinabing ang assistant na ito ng Amerika ngayong taon, ay tinatawag ng Amerika na critical enabler sa AFP modernization program ng bansa, kung saan ang paghahanap ng pondo para tustusan ito, ay isang malaking problema na iniinda ng ating Department of National Defense. Ang assistance na ito, ay ang pinakamalaking assistance sa isang taon na binigay ng Amerika sa Pilipinas. Ngayong taon, ay naglaan din ng $100 million ang Amerika para sa taunang assistance nito sa Pilipinas. Binigyan din ni Secretary of Defense Austin, na nais ng Amerika na makikita ang Pilipinas na may kakayahang tumayo at humarap sa mga hamong kanyang hinaharap sa kasalukuyang pakikipaglaban sa kanyang mga karapatan sa West Philippine Sea, at asahan umanong nasa likod sila sa bawat hakbang ng Pilipinas, at patuloy silang tumulong at aalalay. Ang Amerika ay nag-alok ng assistance sa Pilipinas noong kasagsagan ng pangyayaring hinaharas ng mga sundalo ng China ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre, ngunit tinanggihan ito ng Pilipinas, dahil ayaw umano nitong umabot sa mas malala pa na sitwasyon. Sinabing ang assistance na ito ng Amerika, ay testamento sa kanilang pangako, at hindi ito ang huli, kundi ito ay umpisa pa lamang.